Magandang araw mga bro. Ito meron tayong si Sharp 24 inch. So ang story nito is bigla lang daw nag-lockout. So plug-in natin, testing plug. So yan, naka-standby siya. So iyon natin sa remote. Yan, nag-green na. So nag-oscillate pala to, pero walang picture. So buksan na lang natin mga bro. So ito na, nabuksan na natin. So ito yung kanyang mainboard at saka power supply, isa lang. Saka ito yung kanyang top board. So ang gagawin natin, subukan natin i-check itong backlight. So tastarin natin yung camera. So yan. So gagawin natin dito is subukan natin supplyan itong backlight. Yan. Tuloy na lang natin. At supplyan natin yung ito. Para malaman natin kung buo pa ba. Ito na lang gawin nating tester kasi nagproblema yung ating backlight tester. So yan. Subukan natin i-plug in. Lagyan natin yung unit. Yan, nag-green na siya. Kung na-notice natin, nag-green. Ano? So, lagyan natin yung ating tester. Yan, umilaw. So, tingnan natin yung display nito. Yan, meron siyang display. Ibig sabihin buo ang ating backlight. Light natin. Ang naging problema nito is ang kanyang inverter. Yan. Notice natin nag-blink na siya. So blinking red. So kanina wala tayong makitang display nung ito yung pinadrive natin, nung sinupplyan natin ng backlight. Nakita natin yung screen. Siyempre sa Sharp, pag walang nakakabit na backlight is mag-protect yan. Yan o, blinking red. So ang gagawin natin dito mga bro, ito yung may problema. So bunutin natin. Tapos titingnan natin ngayon yung circuit. Ang inverter nito is nasa ilalim yung IC nito. So ito yung kanyang inverter IC. Yan. Regulator.
inverter IC. So pag ganito, ang gagawin natin para hindi ma-detect ng system, isubukan nating mag-jump na lang. I-locate natin dito yung protect nito ng IC nito. Silipin ko lang tong number, kung anong number nito. So ang number nito is DB9488F. So yan. So number niya DB9488F. So ang pagkaalam ko nito, subukan nating mag-jump, mag-bypass ng wire na lang. Bypass natin ngayon yung protect nya. I-disable natin. Para hindi niya ma-detect, na wala palang backlight. Ganito sa Sharp eh. So ang gagawin natin para hindi ma-detect ng system na wala siyang load na backlight is mag-jump tayo dito, mag-bypass tayo ng wire pin number 3 to ground. Yan, ito yung pin number 3 tapos ground. So hanap tayo ng ground. Ito ground din dito. So dito tayo maghanap. So ito ground din, ground. So kahit dito na lang, medyo malapit. Yan. Again, pin 3 to ground. So yan yung disable nya. I-disable natin yung protect nito para hindi niya ma-detect na wala na siyang load na backlight. Subukan natin. Kasi ang gagawin natin dito is separate natin yung backlight nito kasi sira na tong inverter section. Buo kasi yung backlight niya, so ibig sabihin sira yung inverter section nito. So wait lang, ano na lang muna tayo. Okay na. Ito lang munang i-test natin. Itong ginawa nating supply inverter. So lagyan na natin ng tape para secure. Temporary lang muna. Subukan natin na kahit hindi na natin hard reset o
o puntahan yung kanyang lamp error. So, try natin ganitong setup kung ubra siya. So, dalawang tornilyo lang muna. Ngayon, testing tayo. So, plug in natin muna yung ito. Plug yan, umilaw. Tapos, plug in natin si unit. So, kanina, nag-blink siya. Nag-blink red. So, naka-standby. So, back to standby. So, yun natin sa remote. On. Yan, display. Tanggalin ko lang yung camera natin. Yan. So yan na siya. So hintayin natin kung hindi na siya mag blinking red. Yan. Mga 1 minute. Kung hindi na siya mag blinking red, so effective na yung ginawa natin na nag-jump tayo ng wire sa IC number ano yun? BD ano ba yun? Stop pin number 3 to ground. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, Miltech Vlog. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. So yan, na-notice natin hindi na siya nag-protect kasi na-disable na natin yung kanyang protect. Nag-jump tayo ng wire, pin number 3 to ground. So ang gagawin natin dito, gawa tayo ng external backlight, tapos set up natin. Balik na lang tayo pag matapos na nating set up. O hindi pa rin na mamatay, so ayos na to. So gawa na lang tayo ng external backlight, tapos final test tayo. So ito nang ginawa nating external inverter. Siya ngayon ang magsusupply sa backlight. So ito isang electrolytic capacitor, resistor, bridge, saka 1.5 na capacitor. So ang pasang negative nito pupunta din sa negative ng backlight, positive pupunta din sa positive ng backlight. Tapos sa ilalim, ano, sa line 1, line 2 din natin kinabit. Yan o, line 1, line 2. So from EC, dadaan ng kapasitor, yung dulo ng kapasitor sa line 1, saka isang sa rectifier direct sa line 2. So ito yung ginawa natin, pin 3 to ground, disable ang protect. So basta natin maigi, tapos final test tayo. So ito na, na-set up na natin lahat. So final test tayo. Plug in. Tingnan natin, yan ang display. Yan na siya. So lagyan natin ng antena. Subukan natin lagyan ng antena. Yan. So yan na siya. So hanggang dito na lang mga bro. Sana meron kayong konting learning sa ganitong problema. God bless.